May marka niya, darapanan, Emayle. Camp darapanan. Dalawa, di man kampo nga barbed wire na almas na ano. It's a community. All difference sa ila. Kanto na bantay no. Pero kanto-kanto na igabantay. Armed forces. On your right, mo ng opisina ni Murad sa Central. Well, come on. Dito tayo ngayon sa MILF camp at tayo ay kasama ng ating mga kasama sa pamamahayag sa Mindanews at tayo ay inananahan at pinayagan na makapasok dito mismo sa welcome hall dito sa MILF at yan po yung official na MILF na inyong nakikita sa ngayon at nagipag-usap sa mga taga-kawani ng media at interview tayo sandali. Ako po si Conchema Bayaw. Ako po ang in charge sa Camp Tarapanan. Ang administrative camp ng Camp Tarapanan. Ikwento ko sa inyo kung ano itong Camp Tarapanan. Itong Camp Tarapanan na ito ay simula noon 1973. Ito ang kampo ni Haji Murad Ibrahim. Noon ay may nilip pa kami. Dito sila din naggabarilan dito. At sa nawandid si Haji Murad noon, 1973. Nawandid siya. Pagkatapos dito rin lumabas ang kwan. Noong 1976 na ceasefire sa MNLF noon, ang chairman natin noon si Noor Miswari, dito sa Camp Tarapanan ang lumabas ng mga commander dito. 1976. Pagka 1978, na-broke ang ceasefire natin doon sa government at saka MNLF yun, una pa. At doon din nagkasiparate si Ustad Salamat at saka si Miswari. Ibig sabihin, nagbuo ng grupo si Ustad Salamat, then ibang grupo si Miswari. MNLF under kay Miswari, MNLF under kay Ustad Salamat Hasim. Pero karamihan dito sa field commander dito, di kayo mga commander dito sa mainland ay nasa kanil Ustad Salamat. Sa MNLF under kanil Ustad Salamat. Ganun ang nangyari. Pero ng 1982 ay nagbuo naman yung sa Camp Abu Bakar. 1982. Una na buo ng Camp Abu Bakar. Nang dumating si Ustad Salamat dito, noong 1977, doon na sila dito sa Camp Abu Bakar. Doon na namalagi ang mga MLF lahat. Yung si chairman natin ngayon, si Haji Murad, doon ang opisina niya. Si Salamat doon din. Then pagkadating ng 2000, i-erap, all out war, na-discarded ang MLF, guerrilla type naman ng MLF. Nang makapalit si Gloria Macapagal-Arroyo, nag-continue ang negotiation natin sa gobyerno, sa MILF to gobyerno. Hindi pala, meron ako daywan. 1984, napalitan ang pangalan ng organisasyon na MNLF under kay Ustad Salamat. Ang ipalit doon ay Moro Islamic Revolution Front. Yung national, napalitan ng Islamic. Ganun ang nangyari. Tapos yung nagka-Giridian type na kami, unti-unti nagbalik naman ang negotiation. Unti-unti naman nagbalik dito naman dito na sa Camp Tarapanan ang MILF nagkampo. So 2000 na yun, pagkatapos ng 2000 na gera. 2000 na. Nung assemble dito na 2005, dito rin nag-assemble na malaki. Siguro nakarating din kayo dito. Doon nag-estate niya sa kabila. Apo. Hindi pa masyado maraming bahay dito. Tapos dito, unti-unti, nabuo naman itong Camp Tarapanan. Administrative camp, ang tawag dito. Kasi lahat ng plano dito sa at meeting dito binubuo sa Camp Tarapanan, ang Camp Tarapanan ito. Tapos dito na ang opisina ng Central Committee ni Haji Murad. Dito rin ang opisina ng Chief of Staff diyan at sa marami pang mga opisina dito, mga front commander dito ang opisina niya sa Camp Tarapanan. Itong Camp Tarapanan nito, hindi puro military ito. Tingnan niyo pagdating niyo dito,
maraming mga civilian dyan. Kasi dati ng mga civilian dyan. Pero yung mga karamihan dito sa bahay na ito, mga membro ng MILF ito. Dito sa bahay ito. Kaya yung dating mga Camp Obakar, minsan dito na sila. So, pamilya nila. Sila. Ganyan ang Camp Tarapanan sa dito sa Pilipinas. Ngayon, dito rin na-held ang lahat ng pagtitipon na malaki dito sa Camp Tarapanan. Tulad ng pagtitipon ng UBGP dito, marami masyado dito. At saka yung Dito nag-celebrate din nung 10th anniversary ng Oo, dito Comprehensive din. Oo. Agreement Yes. on the Bangsamoro. Paliban- Ito mismo. Dito mismo, ito bago pa ito kaya nakita niyo yung pagmitingan dito na maliit na bahay dito, maliit na kamalig dito. Pero napalitan na malaki simula ng barn na ito. Simula nung barm na. Oo, simula ng barn ito. Gaano ba kalaki yung area at saka ilan yung population dito po sa Camp Tarapanan? Ang area ng Camp Tarapanan ito lang ba ito Camp Tarapanan, pero merong mga barangay na cover up niya, area niya. Tulad ng Pusing Simay, yung dinaanan niyo dyan. Papasok dito, Pusing Simay, barangay Pusing Simay, barangay Matangan, barangay Pingping, barangay Nakatan, then barangay Bungabong, barangay Balot, diyan sa Kwat, Sultan Mastura na yon. At saka doon sa barangay merong barangay doon sa Kwan, doon sa Barila na. Yun ang lapad ng Kwan. Ang istipet namin dito naman sa tao na ito, yung military na nagkwan dito, nagkampo dito, higit na mga ODF, mga 1,000 plus. Mga 1,000 plus. Yung military lang. Hindi, iba yung mga civilian. Kasi may mga pusto-pusto kami diyan na sa mga kwan, area na yan. Ganun ang Camp Tarapanan. Baka may dagdag ka, Kwan. O siguro wala na kung may dagdag mang bukod kung meron kayong mga ibang tanong na baka pwede namin kayong sagutin. Baka may mga tanong kayo? Yung kaya lang namin sagutin, ma'am, ha? Yeah. Kapag sinabi mo ba sir na military, meaning MILF or sa AFP yun? Sa Kwan, sa BIAP. Kasi ang sa BIAP. MILF organization namin yan. Yung BIAP, yung ng sundalo niya. Bangsamoro Islamic Armed Armed Forces. Forces. Yung BIAP namin, yun yung AAP sa gobyerno ng Pilipinas. Yung BIAP namin, yun yung Sa MLF. yun yung katumbas ng AAP. So at the moment, meron tayong more than 1,000 dito sa Dito sa perimeter ng Perimeter Camp lang. Tarapanan is more or less mga 1,000 on plus. top of the existing residents natin ng mga civilian. Opo. Kasi may mga kampo man malapit dito. Tulad ng Camp Padar, Camp Umar, at saka iba yung kampo. Iba yung kampo. Yung Camp Abubakar, Camp tapos Abubakar. maraming kampo Camp rin dito. Doon naman sa mga ibang probinsya, meron din mga kampo doon. Sir, Tulad ng Camp Bustra, Camp Camp Bilal, doon sa Llano del Norte. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. ano po yung diferensya nung gyera pa na panahon at saka ngayon na may barm na? Dito sa inyong kampo. Ma'am, very simple, ma'am. Yung gera noon, ma'am, na wala pa tayong bar, ma'am, is baril to baril. Ngayon, ang gera natin, ma'am, is ballpin to ballpin, ma'am. Kaya yun ang malaking diferensya, ma'am. Dati, Baril to baril. Ngayon, may gera pa rin. Battle of the table, ma'am. Sir, ha? Doon, yan na sila nag-away-away sa undocumented na. Yun ang malaking diferensya, ma'am. Hindi na tumatakbo yung kalaban, hindi na rin kami tumatakbo sa bukid, ma'am. Kasi nandyan na sa lamisa, ma'am, yung away na ngayon, ma'am. Away na yung professional na away, ma'am. Sir, kumusta yung economic development ng Bangsamoro after the signing of the bond? Napakalaki ng economic kasi nakikita naman natin, halos lahat kayo, alam namin, nakakamonitor kayo kung ano yung progress ng BARM. Since the time na nagkaroon tayo ng agreement, ng implementation, malaki masyado. If I'm not mistaken na dati is nasa 70+% sa forest yung BARM, ngayon is nasa 28 na lang or 22 something, ganyan. So ibig sabihin, hindi na kami kasama doon sa forest provinces. Oo po. Ganun po kalagi yung progress ng BARM. May dagdag mula doon sa kwan, yung property, yung mga tao na kwan, walang kayang nagkabuhayan,
Di ba, narinig yun siguro yung report ni Marcos Santona, Sona niya. Ang noon, 50 plus ang property natin. Ngayon, 20 plus lang. 20 plus. Percent lang. Ibig sabihin, nagbaba ang kwan. Poverty natin dito sa bank. Poverty level. Sa agrarian reform, sir. Sa agrarian reform. Yung sa mga lupain, yung pag-may-ari niya. Na marami na kaming nagsasaka kasi dati hindi kami nakakasaka dati noon. Ang nakakasaka lang noon is yung mga civilian namin. Ngayon pati kami ng mga militaris nagsasaka na kami. Kasi peace time na. Yes, ma'am. Sir, doon sa mga sinasabing agreement hanggang sa kasalukuyang administrasyon, natutupad ba lahat o may mga kailangan i-improve doon sa mga agreement? Meron ba? Ang ganito, yun sa peace process natin naman, dalawa yan. Ang sinasabi nila na political track at saka normalization track. Ang political track nito, ito na yung government. Yung normalization track, ang laman ng normalization track, yung decommissioning, yung transformation camp, at saka yung GPSP, at saka Bangsamoro Police. May iba pa yung mga marami. Walo siguro yan. Na yung iba, hindi pa yan tapos. Lalo na yung decommissioning, hindi pa tapos yan. Mga 90% ng decommissioning ngayon na natapos. Yung GPSP, meron di ka 6,000 yan. Ang GPSP. 3,000 sa MILF, 3,000 sa government. Yung Chuen Security Team. Ito yung binabanggit kanina ni Jokan na Joint Peace Security Teams. Dagdag lang po sir doon sa tanong mo na doon sa peace agreement na kung ano yung hindi na i-implement at saka gaano ka percentage yung hindi pa na-implement. Normal sir na hindi yan 100% as a human being. Yung nangangako as a tao lang. Kasi meron din nasasandalan sila, meron din nakakatas na kumbaga sa ano na sinasalang nilang mabuti para bago ma-implement yan. Normal yan. We expect on that kind of implementation. But we hope that in the nearest time na the both side will be provide the all signed document, inshallah. So ano yung epekto ng pagkakatanggal ng sugo sa Bangsamoro Autonomous Region? Sa pangkabuuan. Medyo makuan din kasi sa amin, sa MILF, may mga membro kami sa hulog. Pero yung sa hulog, sakop ng farm yun. Pero naalis sa farm, yung mga MILF sa amin, hindi na mga benepisyo doon sa kuan ng farm. Pero still yan sa MILF, kasi doon sa hulo, ang committee namin doon sa probinsya, doon sa Ulo, 3 yan. Ginawa na ng 3 probinsya yan. At saka merong sa BIAP, yung military, sa isang base yan. Isang base unit yan sa Ulo. Yun ang problema namin kasi sa MILF, nandun din ang MILF namin. Pero hindi na masakop ng farm, hindi sila masadating ng tulong. Farm. Actually sir, dagdag doon sa kay Camp Commander na malaking kawalan sa amin. Kasi kung bakit ko sinabi na malaking kawalan sa amin, na from the beginning, na hanggang sa ngayon is kasama namin sila. Supposed to be, hindi inalis ng gobyerno yan. Alam naman natin yan na they are part of the struggle of the Bangsamoro. From the start up to now. Hindi yan nawawala sa puso namin yan sila. Sir, follow up lang. Kasi nabanggit nyo kanina yung BIAF, ayun ang katumbas ng IAFP sa gobyerno ng Pilipinas. Yes. Ano ho yung mga edad na pwedeng sumali sa BIAF? Ang salamat sir. Sa amin kasi, wala kaming age limit. Since the time na we are struggling for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, na wala kaming limit doon. As soon as possible, na makakaya siya maghawak ng baril, is kasama siya. Doon naman sa retirement is, ang retirement namin dito, yung kamatayan namin, yun yung retirement namin. Like us, we are all senior, senior na kami. Pero kasama yun sa agreement ng national government na sinasabi nyo. Yung agreement kasama yun. Doon sa age limit, sir, na supposed to be, na binigyan kami ng gobyerno ng 18 up lang. Pero hindi namin, katulad ko, sir,
Meron akong mga anak na underage, ha? Hindi ko pwedeng pigilan na sumapi rin sa amin. Magsilbi. Pero inaano namin doon sa level ng hiningi ng gobyerno na kailangan hindi pa pwedeng makita o pasuotin ng uniforme, sinusunod namin yun. Pero in time of war na walang exempted sa amin, kahit babae kasama. Kasi nakapirma yung chairman namin sa UNICEF. Ah. Sa UNICEF. Yung Kasi UNICEF against may- child soldiers. Sige po. Dagdag pala sir, ngayon sir na hindi na kami pwede magpa-membro ng less than 18 years old. Because tulad ng sinabi ni Camp Commander, Signatory na kayo. na pumirma kami doon sa Geneva Convention. Pumirma yung leadership ng MILF sa Geneva Convention na hindi pwede sumali sa gera yung bababa ng 18 years old. So kailangan natin tuparin yun. Okay. Merong konting lang ang konti sa inyo. Yes po. Dito sa jihad sa Islam, ipinabawal ang pumatay ng matatanda, bata, hindi kaya magsumunugin ang simbahan ng mga Kristiyano. Pati kahoy na wala kang pakinabang sa kahoy, wala mong putulin yun. Iba yung tao pala, yun ang patakaran dito sa jihad. Kung meron tayong narinig na pumapatay yan, hindi yan jihad yan. Kasi jihad. Sir, Okay. paano po nabubuhay ngayon yung mga MI members ninyo na nasa hudo, considering na parang nahihiwalay sila sa inyo? Actually ma'am, yung mga kapatid namin sa Hulo, if I'm not mistaken, the Barm government, meaning the Barm government is still supporting them. Yes, hindi po namin sila pwedeng pabayaan ma'am. Even though they are not part of the Barm, we need to support them ma'am. Kahit nga hindi kasama sa BARM is umaabot yung supply namin. Hindi namin ito pinagmamalaki pero nakikita natin sa news. Outside core of the BARM na umaabot yung mga supply namin. Ako sir, meron din kasi kaming appointment doon sa BTA mamaya sa Parliament. So, Maganda na. dumaan lang ho talaga kami para mapakita sa kanila kung ano itsura ng Nice MILF meeting na you all. camp. Nice meeting you all. Salamat po sir ha. Salamat. Picture tayo ng grupo. Picture daw na grupo. Nice meeting you all, ha? Video po, video. Bayo hangin ba? Tayo, parati makikita. Hello, sir. Ito tayo, sir. Okay. Salamat sa BF ko, sa Mabayo. Thank you, thank you. Pasigan payo. Pa tayo sa kampo ng MILF, yan yung mga opisyal natin ng MILF sa likod. Ayan sila. Ito yung kailang facility, itong facility nila. At dito sila ngayon. Welcome tayo mga kaibigan sa media. At dito mismo, pinapasok tayo sa kailang kampo dito. At dito kasi sila. At papaalis na rin kami. Kaya maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa MILF. Ayan, paalis na rin kami. Alright. Thank you, thank you. Sir, pasok ako. Oh, sige. Dito, sa likod po. Ilan taon yan? 40? Nagbawal. Boy, andito ako. Sa likod. Okay. Alright. Okay na. Ito bago tong mosque na to. Diyan banda, actually yung stage. Tung nasan si